Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Pabor si Vice President Sara Duterte sa utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw mas lawakan at laliman pa ito. Ayon nga kay Vice President Sara Duterte, hindi lang dapat mga elected officials ang isailalim sa lifestyle check. Dapat din daw isama yung mga itinalaga ng Pangulo sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang makapanayam siya ng media habang nasa The Hague, Netherlands kasama ang kanyang mga kapatid para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang daw dapat Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ang sisilipin. Narito ang pahayag ng bise. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Ayon kay VP Sara, ayaw na niyang magbigay ng advice sa administrasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayaw po magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Dagdag pa ng bise, kaduda-duda ang investigasyong ginawa ng administrasyon. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim pa siya ng DepEd ay nabanggit na niya ang ganitong kalakaran. Pero wala raw pumansin sa kanya. Ito ang sinabi ni Bise. 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption. Tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ang 2025. Sagot naman ng isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise. Narito ang pahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. Let Congress investigate and review it. Sa ngayon, nasa The Hague pa rin ang magkakapatid na Duterte. Masaya raw ang dating Pangulo na makita silang magkakasama. Talking tungkol sa simpleng pamumuhay, mga kabunyog. Yung anak ni Pulong Duterte, si Umar Duterte na politiko ngayon, politiko na rin, congressman na. Second district of Davao City. Ang first district yata si Pulong. Ang second district yung anak niyang si Omar. Itong si Omar, controversial na ito dahil ito yung matabang anak ni Baste ni Pulong na marami daw halos ang mga branches ng kung ilang branches ng 7-Eleven doon sa Davao kanya eh. Ngayon, ang asawa nito nagngangalang Jenny, nagiging controversial ngayon kasi grabe maluho ang buhay. Maluho itong si Omar saka itong Jenny. Maluho ay mananawagan ang gobyerno. Sabi ni PBBM magsasailalim sa lifestyle check ang lahat ng officials ng gobyerno o patay. Masasakop itong siyempre congressman na yan si Umar Duterte. Masasakop yan ng lifestyle check. Lalabas yan. Ang luho nilang pamumuhay. Abangan natin. O mga kabunyog, itong si Omar Duterte, anak ito ni Pulong. Ito yung politikong-politiko sa mga anak ni Pulong o sa mga apo ni Duterte. Kasi naging punong barangay ito, barangay Captain Ison, ito ng isang malaking barangay ng Davao City. Naging ito. Ngayon, itong naging kapitan, punong barangay. Pero ngayon, hindi na lang to punong barangay. Congressman na. Tumakbong congressman ng 2nd district. Kaya yung ama niya, si Pulong, 1st district. Ito naman si Omar, 2nd district. Ay ito, dati na itong controversial kasi nga, noon pa nakikita na ito na marami itong pera. Yung nung sinasabi dito noon na yung mga branches, marami daw na mga branches ng prangkesa ng 7-Eleven. Itong si Omar.
Kaya sobrang ano nito, sobrang luho nito. O ngayon ang nakikitang ano nito, kumakalat sa social media yung asawa, yung Jenny, grabe rin. Eh ngayon pa naman napakainit na issue ngayon yung mga maluluho, mararangyang pamumuhay ng mga politiko, ng mga asawa nila, pamilya nila, anak nila, hindi lang ng politiko. Yung mga opisyal ng gobyerno, lalo na ng DPWH, ngayon lang mayroong memo ang DPWH, bawal nang mag-apply muna ng travel order. Kasi sirang-sira ang DPWH. Tapos yung mga kontraktor, ano man, mainit ngayon sa mata yung mga kontraktor kasi kagagawan nito nila Diskaya. Itong sila Diskaya, pinagmalaki nila na may 100 silang luxury cars. Bumili siya ng Rolls Royce dahil nagustuhan niya yung payong doon. Bumili rin siya ng Bentley dahil nagustuhan niya rin yung yung cup ng champagne. Tindi. Kaya mga kabunyog. Tapos itong si Omar naman, politiko. Duterte. Matagal yan na pinaniwala tayo ng mga Duterte na hirap ang buhay nila. Pinakitang kumakain sa karinderya si Digong, kumakain sa karinderya si Sara. Sira yung swelas ng sapatos ni Digong. Tapos yung bahay daw ni Digong sa ni Hanilet hindi naman maparenovate, walang pera. Pero yung anak ni Pulong, itong si Omar nga, buhay marangya, parang hari, parang royalty. Yan. Pero magla-lifestyle check Makikita diyan. Pinagmamalaki ni Pulong, wala daw siyang kinurakot dun sa 51 billion na yon ng pundong binigay sa kanya. Lahat daw, every peso, bawat sintimo, bawat peso, nagastos daw. At lahat ng projects daw, trinabaho. Wala raw silang ginawang So, ibig sabihin, saan galing ang yaman nila? Saan galing ang yaman nila, Omar? Nitong Omar na to, na minana kay Pulong. O si Pulong naman, saan galing ang yaman nila? Hindi naman sobrang yaman si Duterte kung yung sweldo lang niya bilang mayor o presidente ang pagbabasihan. Hindi naman sobrang yaman ni Elizabeth Zemerman, yung mother nila Pulong at nila Sara. Anyway, yan, malalaman yan sa susunod na mga araw kasi magla-lifestyle check Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.